dahil parang nararamdaman ko nung kailangan pala sa buhay natin, ilagay mo rin yung sarili mo sa kanila, sa pagkatao nila. Kaya ganun din po kung tayo nagsasalita, ilagay din natin doon, kasi napakasakit po yung mga salita ng narinig ko sa asawa ko. Ito po ay hindi sa paninira naman sa asawa ko, pero ito po ay katotohanan. Kasi hindi po tayo pwedeng magbahagi ng katang isip lamang, ayun po ba yun? Hindi po tayo maging maging totoo, kung hindi ko ibabahagi yung totoo lang. Kaya, nahirap po kasi yung maggumawa ng istorya, kaya ito po ay maaring mahusgahan ninyong asawa ko na ganito pala yung kanyang ugali. Hindi po. May mga kasalanan pong mabibigat ang sekretary na yon. Kagaya po ng halimbawa, yung pagkawala po ng 2 passbook ng opisina, yung mga ganun po ba. Kaya may katwiran din, may dahilan din ang pagkagalit ng asawa ko. Kaya marami rin mga pagkakamali na yon. Pero dahil po sa akin, sabi po niya, kanina kagabi po, tumawag siya sa bahay, sabi po niya sa akin. Sumagot po yung si Wendy, yung kasambahay namin, sabi niya, nasaan ba yung si Mamo, nasaan? Nandun po naliligo. Sabihin mo sa kanya, pababalikin ko na ang kasekretary niya. Amen po ba yun? Kasi yun po ay parang natuwa naman ako. Kasi hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Tinignan ng Panginoon yung taong idinudulog ko, hindi yung ako na dumudulog. Amen po ba yun? Naniniwala po ba kayo na gano'n? Na kung minsan ang yung ipinagdarasal ninyo, nakikita rin ng Panginoon yun na hindi lang yung ikaw na nagdarasal, kundi yung tao na hindi pinagdarasal mo. Kasi kung yung tao na yun, hindi naman gano'n nakahirap, palagay ko, at hindi naman siya siguro, palagay ko naman kahit anong gawin ko, hindi puro niya ako, ewan ko kay Apo kung totoo yun na, kung hindi naman po niya ako sasagutin sa panalangin ko. Amen po ba yun? Kasi, bukal sa loob ko naman po na tulungan siya, hindi naman po yung nagkukunwari lamang ako. Pero dahil po sa pananalig ko sa Panginoon, at kung talagang nagtitiwala po tayo sa Kanya, at iniisip natin na ibigay na lang natin lahat ng sinabi nga ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Kung ibigay ninyo sa Kanya at Siya na ang bahala. Yun po, hindi ko naman po inaasahan na siya ay tatanggapin muli. Kasi sinabi na po ng asawa ko na hindi ko na siya tatanggapin. Tingnan niyo po ang hiwaga ng ang Ama, na hindi natin namamalayan, siya ay gumagawa dahil alam niya na ito ay hindi naman sa kasamaan gagawin, sa pagdulog natin sa Kanya. Amen po yun. So, sa akin po, ganito pala ang pakiramdam na pagka ikaw ay talagang nagbago na. Hindi ko naman po sinasabi na perfecto na o banal na ako. No po. Ito pala ang pakiramdam na pagka ikaw ay dumulog sa Panginoon ng buong-buo sa puso mo, no? Wala ka talagang masamang intensyon o wala kang hinihintay na kapalit sa gagawin mo. O ano man ito pala ang pakiramdam na napakasarap pala. Na kung ikaw ay tumulong sa kapwa, na hindi ka naghihintay ng ibabalik niya sa iyo. Amen po yun. So, ito po, kaya masayang-masaya po ako ngayon at nagpapasalamat po sa Panginoon sa pagdinig niya sa aking panalangin. At kung sinabi ko po doon sa sekretary na makinig o manood siya rito sa ating paggawain, upang kahit hindi po siya makarating dito ay makita niya kung ano po ang ginagawa natin dito. So yun po ay nagawa naman na niya ang lahat ng pagbabago. Sabi niya, hindi ko pahihiya ang iyong pangalan dahil ako po ang responsible sa kanya kung sakasakali man magkamali. At doon po naman ko nakita na marunong naman din siya magpasalamat, at yun naman ay ang isang magandang halimbawa. Tama na po
sa akin yung magpasalamat siya at ituloy-tuloy niya ang panalangin at nang ituloy-tuloy niya na magdasal siya lagi sa kanyang mga gagawin sa araw-araw at sa araw pa. So ang ating pong aral sa mga binahagi po ay ang pagtulong sa kapwa ay dapat ay walang hinihinging kapalit o hinihintay na kapalit. Kaya po sabi po niya kasi sa akin na kung ano daw ang kailangan ko, tawagan ko lang siya at siya nang bahala kayo sa asawa. Hindi naman po kailangan na ganun, na isukli niya lahat ng mga ginawa ko sa kanya. So basta ang akin lang po ay binabahagi ko na iba pala pag ikaw ay naparito na at ikaw ay nagbago na. Hindi mo na masyadong iniisip ang iyong sarili. Yung bang masarap ang pakiramdam pag ikaw ay tumulong nga sa tao. At dito ko lang naram sa 40 years na magsasama namin mag-asawa, ngayon lang ako humingi ng tulong sa kanya. At ayun naman ay sa aking panalangin at alam ko ang Ama ang gumalaw at ang Espiritu ang sa kanyang isip, ibalik ulit ang kanyang sekretary. Yun lang po. Sana naman ikaw, kung totoong nanonood ka, dahil sabi mo manonood ka, ipagpatuloy mo ang pagbabago mo at kung mayroon kang tanong o kung mayroon ka man gustong sabihin sa kanya na dahil natatakot ka, siguro doon din kita matutulungan na nakakalapit ka rin sa kanya na basta wala ka ng mga alitan sa inyong mga magkakasama. Ikaw na lang ang magbibigay ng halimbawa kung ano ang mga sinabi ko sa iyo, kung pwede na gawin mo at yun ay pagdarasal. Maraming salamat. Tunay nga pong kailangan ng Diyos. Lingkod man tayo o hindi, taos sa puso ang pagdulog natin, hindi po niya tayo pababayaan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Ang susunod po magbabahagi ay ang aming Mother of the House. Buhay ang Diyos. Salamat po Ama. Purihin ka, dakilain ang Ama. Habang umaawit po ang dalawa, ito po yung pinasisilay sa akin ng Ama eh. Doon po sa awit nila na kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, huwag kang malulumbay. Maghintay ka lang at ibibigay din para sa'yo. Amen po ba yun? Ito po yung pinasisilay ng Ama eh. Anak, kapag pinahintulutan ng Ama na pinahintulutan ko na kayo magbahagi, ito ang ilayon mo sa mga kapatid mo ukol sa inawit ng mga kapatid mo. Na pag nilayan nyo daw po yung kalikasan, kapag gabi sa atin, sa ibang bansa, may mga ibang bansa na umaga sa kanila. At kapag sa atin naman ay umaga, sa kanila ay gabi. Subalit sa haba ng panahon ng pag-ikot ng mundo, may mga pagkakataon na yung hindi nagaganap sa kanilang nagyayelo, ngayon ay nagyayelo na. At yung hindi rin nagaganap na bumabaha, ngayon ay bumabaha na. Anong nais ko po ituran sa inyo? Yun po, maghintay lang po kayo. May pangarap ka ba na hindi mo pa nakakamtan? May Diyos. Hintayin mo yung takda para sa'yo at ibibigay niya yun. Buhay po ba ang Diyos? Nanghihina ka ba dahil sa gawa ng kapwa mo? May Diyos. Hayaan mo lang sila. Tanggapin mo lahat ng ginagawa niya sa'yo at itatakda din ng Ama na ikaw naman ay itataas niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya bawat araw po, yan po yung mga mensahe ng ating Panginoon na kagaya ng binahagi ni kapatid na Josie, na kapag ikaw ay nagpapakatapat sa Diyos, hindi ka man paniwalaan ng lahat, subalit ang Diyos ay naniniwala sa'yo, hindi ka niya bibiguin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ilang beses ka mabiguin ng tao. Kapag ang Diyos ang nagtiwala sa'yo, hindi ka niya bibiguin. Sapagkat, doon po ngayon nabubuo ang aking pangarap, yung hindi ako biguin ng Diyos. Sapagkat, bawat araw, bawat minuto, bawat segundo, binigyan po ako ng pagninilay ng Ama eh. Kagabi lang po halos,
ilang oras lang po ako nakaidlip at nakatuon po ako doon sa pagninilay na nararamdaman ka sa katawan. Ito pagnilayan niyo po ito. Ito po ay isang pagbabahagi para lalo hong magkaroon ng attachment, ikaw at si God. Kapag may karamdaman ka, pag wala kang pera, hindi ka tatanggapin sa ospital. Amen? So magtitiis ka na lang sa sakit. At kapag umutang ka naman, maaari kang tanggihan, maaari kang pagbigyan, pag dumating yung takda na magbabayad at wala kang babayad, susumbatan ka naman ng tao. Amen? Sige, magnilay po kayo. Lahat po yan binigyan ng kaukulang pagninilay ng Ama. Ano po ang pumasok sa aking kaisipan na dapat kong panghawakan? Walang iba na maaaring panghawakan sa buong buhay nating lahat, kundi ang magagawa ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Halimbawa po ako may karamdaman, may nararamdaman ako, ayoko tumungo sa... Subalit, sapagkat andun yung pananalig ko na pagagalingin ako ng Diyos, gustuhin ko pumunta sa ospital, manghihinayang ko sa pera. Amen? Ibibigay mo na lang yung pera doon sa yan, kung kang pera. At kapag nakita ng Diyos na ito'y ginamit mo sa mabuti, siya na ang maggagamot sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kapag wala kang pera, lumapit ka sa iba, tinanggihan ka, masakit ang kalooban mo, sapagkat ang pagmamasdan sa'yo ng tao, paano ka makababayad sa akin? Kapag lumapit ka sa Diyos, gagamit siya ng tao para bigyan ka, walang maniningil sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Magnilay po kayo. Kasi sa bawat araw po na iginagawa ng ating Panginoon, kailangan pong lumitaw yung katotohanan. Mangibabaw yung ginagawa ng Diyos, hindi yung ginagawa ng tao. Sapagkat lahat ng ginagawa ng tao may hangganan, lahat ng ginagawa ng tao may katapusan, at lahat ng ginagawa ng tao maaaring pagsawaan. Subalit ang ating Diyos, sino ka man, ano pa yung ginagawa mo, nariyan lang siya. Patuloy na umaapuhap, patuloy na nagbibigay, patuloy na lumilingap, at patuloy na umuunawa. Kaya yun po yung pinakamatibay na paninindigan na akin pong nakakamtan bawat araw, na masasabi mo na hindi ka kaawa-awa, kundi ikaw ay napakahalaga sa pananaw ng ating Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, siguro po kung ito po yung magiging concept ng isip ng bawat isa, wala na mag-aalala. Amen? Walang mag-aalala, walang malulumbay, at walang magdudumali para pagalin ng isip kung paano ang buhay. At salamat sa Ama, sapagkat sa pamamagitan po ng dakong ito, sadyang napakasarap pong kamtin at damhin na sa bawat araw, mararamdaman mong kumikilos ang Diyos. Doon sa paraan na kikilalanin mo siya sa mabuti niyang gawa. Sapagkat kahit minsan hindi siya gumagawa ng ikasasama ng bawat isa, hindi rin po siya gumagawa ng ikalulumbay ng bawat isa, kundi lahat na ginagampanan ng Diyos sa bawat araw, sa bawat isa, kung atin pong bibigyan ng tuon, ito po'y napakahalaga. Buhay po bang Diyos? Kaya bawat araw, nasambit ko po kanina sa mahal na Apo, sa buhay ko ngayon, mahal na Apo, masasabi ko po napakapalad ko. Kung hindi ko po ginusto na mag-alaga ng aking mga pamangkin, siguro po hindi na ako tumanda. Amen? Ako na po yung napakagandang babae, nakikita niyo sa harapan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Siyempre po, wag wala kang stress. Totoo po yun, napakasarap po ng buhay na binigay sa akin ng Diyos. Wala akong asawa. Isa lang anak ko. Sa ibang bansa po siya. Kung akin po pagninilayan, mula sa simula, tinahakuman po yung mundo ng kaguluhan, mundo ng pagsubok, na isadsad ako ng Diyos. At kung hindi ko po aapu-hapuin yung mga ibinibigay niya sa akin na dapat kong gampanin, sobrang napakasarap ng buhay ko. Opo, kaya yun po yung pinagpupuri ko sa Ama, na wala po pala sa mga material na bagay na mararangya para maramdaman mo na napakasarap ang buhay mo. Kundi, ang pinakamahalaga, yung maramdaman mo araw-araw ay nililingap ka ng Ama na mailagay ka niya sa estado na hindi ka kaawa-awa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sana po mapahalagahan po ito ng lahat. Totoo po yun. Kaya nagbiro pa po ako sa mahal na Apo. Diyos ko po, mahal na Apo,
talaga po pag ang Panginoon na ang nangingibabaw sa isip at puso mo, ayaw mo nang imulat ang mata. Sapagkat naroon yung isip mo sa pangarap ng Ama para sa'yo, na eto yung gusto ko para sa'yo, ito yung ipasisilay ko para sa'yo, at doon nakatuon yung isip ko. Paano ka pa malulumbay? Hindi mo pa man nakakamtan, sapagkat alam mo na ang nagpapasilay sa'yo ay makapangyarihan at magagawa niya, aasahan mo na lang yun na gagawin niya. Buhay pa ba ang Diyos? Nawa po, ganito po ang magiging pananaw po ng bawat isa. Nasabi ko nga, ngayon pa lang, stress na stress, pero hindi po pinapawi ng Amang kagandahan. Amen po ba yun? Yung kumbaga po ang mga napupuspos sa aral ng ating Panginoon, itinatago po niya kung ano yung pinagdaraanan mo. Amen? Kaya, anak, laban lang. Laban lang po. Laban lang po kayo. Huwag po kayong malumbay. Laging may kapalit si Ama na ibibigay sa bawat isa. Sino ba ang hindi dumanas na umiyak? Umiyak din po si kapatid na Marisa. Sino ba ang hindi dumanas na saktan? Nasaktan din po si kapatid na Marisa. Sino po ang hindi dumanas ng sobrang pagsubok? Yan po'y dinanas ni kapatid na Marisa. Subalit, sa pagdanas na yan, kailangan ang paninindigan mo may magtatawid sa'yo. At sa dating buhay na hindi ko pa alam yon, pasalamat pa rin ako sa Diyos. At binigyan niya ako ng isip na nung mga panahon na ako ay lumalangoy sa pagsubok at dusa, hindi niya pinaisip sa akin magpakamatay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Sapagkat kung pinaisip po niya yon, at pinahintulot niya na isipin ko po, pag ipinasok ng kalaban, wala akong matunguhan, ay wala na po ako sa harapan ninyo. Kaya yan po ay ipinangangalandakan ko po na ginawa ng Diyos. Sapagkat yun po pala ang dahilan. Kailangan po pala ako ng Diyos at kailangan din niya ako. Kailangan ko siya, kailangan niya ako. At ngayon sa harapan ninyo, sa dami ng pinaglakbay na pagsubok sa buhay. Eto po, sino mag-aakala na sa harapang ito, ako pala'y nakatindig. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, yung pinakamahirap na hindi ko kayang gawin, na gawa ko, nakasama ko pala ang Diyos, yun po yung laging nagpa-flashback sa akin. Upang palagi po ako magsumakit na makatupad sa Kanya. Sapagkat, sa isip mo pa lang, tanggalin mo ang pangalang Jesus, parang hindi mo na kayang mabuhay. Amen po ba yun? Sapagkat, wala ka talaga maaasahan sa kapwa mo kung hindi rin bukas. Ang mga hindi bukas, kaukulan sa ating Panginoon, walang gagawin kundi saktan ka. Bigyan ka ng pagdaramdam. Ikaw ay lahat ng pangit ibibigay niya ipapadama niya sa iyo. Subalit dahil may Diyos na maaari magsilid sa kapwa mo rin na maka-Diyos, yung pagtupad ng ating Panginoon ay maibibigay sa kapwa para ibigay din sa iyo. Kaya yun po yung nangingibabaw na sabi ko, Ama, maraming salamat sa iyo. Na sa bawat araw, patuloy kami nagmimithi. Ang labang ito'y sa iyo, hindi sa amin. At nawa po, sa bawat pagpapahayag sa gitnang ito, nadadalas man po, nawa po ay, ito lang po yung nais ko po ipahatid sa inyo. Sino man sa amin ay walang pangarap matanyag ang pangalan. Sino man sa amin ay walang pangarap na maging isang mangangaral. At sino man sa amin walang pangarap na mangibabaw kung ano ang taglay na karunungang pantao. Kundi sa gitnang ito, ang pangarap po namin ay ang maipangalandakan ang nakatagong katotohanan na ginagampanan ng Diyos araw-araw sa mga nilalang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun lang po, sapagkat kung wala po maglalahad, kawawa naman si God. Amen? Nakikita na lang po siya lagi, last chance. Nakikita na lang siya lagi, panakibutas. Nakikita na lang siya lagi, ginagawa na lang na hulugan ng tao. Amen? Nawa po, kung ito po ay magiging damdamin ng bawat isa na itong gagawin ko na ito'y para sa iyo, Ama, alam niyo po, walang kahirap-hirap. Buhay po ba ang Diyos? Amen po, totoo po yun. Kaya, eto po, lagi nakagiti, nasabi nga, kulang man sa oras ng pagtulog, maraming ginagampanan, subalit umaakyat hanggang ulo ko ang espiritu ng ating Panginoon na sa bawat araw ay lagi niyang sinasambit sa aking kaisipan, ako lang ang pangarapin mo at hindi ka mabibigo kailanman. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yan po yung iiwanan ko po sa inyo. Kapag marami kang pera, komplikado.
hindi ka pwedeng maglakad mag-isa. Amen? Kung marami ka namang yaman, komplikado din. Natatakot ka, baka ka ma-hold up kung hindi naman makidnap ka. Amen po ba yun? Kung lahat marami kang ari-arian, magiging tanyag ang pangalan mo, komplikado pa rin. Sapagkat para magiging bayunik ka sa paningin ng tao, lalapitan ka ng lalapitan. Amen po ba yun? Subalit alam niyo po ba sa Ama, yun ang mga tinatawag na secret millionaire. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, wala kayong makikita kahit na ano. Walang material, wala lahat. Subalit sa puso mo, sobrang yaman. Sapagkat ang pinakamayaman sa buong daigdig, langit at lupa, na may-ari ng lahat, ay mahal ka. So, makikiride ka na lang sa yaman ng Ama. Kaya yun po yung aking nararamdaman araw-araw. Dahil anak ako ng Ama, anak tayo ng Ama, mahirap man sa pananaw ng tao, subalit napakayaman sa Kanya sapagkat siya'y tunay na mayaman. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, kakaiba yung isip na to, ano po? Maaaring nasisiraan na ng ulo. Hindi po. Kailangan doon ko ituon ang aking isip. Sapagkat ang nangangako ay hindi patay. Ang nagsasambit ay hindi patay. Kundi siya'y gumagawa, bumubuhay, at nagbibigay. Kaya kung doon itutuon ang pangarap sa kaya niyang gawin, ay hindi niyo namamalayan ang pag-usad ng araw. Ang hiling ko nga sa Ama, bilisan mo pa, Ama. Bilisan mo pa ang araw. Ang bilis. Parang kailan lang. Nakita niyo po, March na ngayon. So magbibilang ka na lang, matatapos na naman ang taon. Ang bilis. Kaya yung mabilis na yon ay mabilis din po na pagkilala sa Diyos upang ang para sa ating lahat ay maibaba po niya para sa ating lahat. Nawa po, naunawaan niyo po ang medyo may kalaliman na pagbabahagi. Subalit, ito po ang nais ko po itumbok sa inyo. Tanging Ama lamang, tanging Jesus lamang, tanging Espiritu Santo lamang. Sa katauhan nating mahal na Apo Conching, halina po kayo. Pakinggan po natin ang kanyang mga aral at ang ating ipong isabuhay at ang mga aral na ito ang magbibigay daan upang kamtin natin ang kaluwalhatiang walang hanggan. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Alam niyo po ba, sa tuwing magbabahagi po ang aming Mother of the House, yun po yung nagsisilbing kalakasan sa kanyang katawan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Isa pong pasyente ang aking tatawagin. Ang kapatid po namin si Malu Santos. Magandang umaga po mga kapatid, apo, kapatid na alagad. Magandang umaga po sa inyong lahat. Long time no see po. Sa kabila po ng mga pinagdaanan kong pagsubok, eto po ako muli, nandito po ako. Hindi ko po makakalimutan ang dambanang ito kasi po, siya po yung nagbigay ng lakas sa akin para harapin ang lahat. Thank you po sa inyong lahat, sa mga panalangin, sa mga payo, sa lahat. Thank you, Lord, thank you. Wala na po ako masasabi pa kung hindi, thank you, Lord. Thank you po sa inyong lahat. Thank you. Thank you din po. Palakpak po natin ang Panginoon. Hindi daw po siya prepare, hindi po daw siya handa. Ano po? Pero salamat po sa Ama, nakapagbahagi po siya sa kadakilaan po ng Diyos. Ang huli po natin magbibigay ng pahayag, tinatawagan ko po si Berhel. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Ipagpaumanhin po kung bagamat tinawag po ang aking pangalan ay wala. Inaayos ko lang po yung mga sasakyan bukas para po sa misyon ng mahal na Apo Conching. So ipagpaumanhin po kung naantala po ang aking pong pagtayo sa harapan. Gayunpaman po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos?
mabuti po. Sa kabila ng mga hamon sa buhay, ang mga anak ng Diyos, laging mabuti ang pakiramdam. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bagamat nasupresa po ako sa tawag ng ating pong facilitator, subalit wala pong hindi handa pagdating po sa ating Ama. Sapagat ang bawat isa pong tinatawagan niya, batid niya na may kayang ipahayag sa kadakilaan at kahiwagaan niya. Amen po ba? Siguro po marahil, ito po ang kalooban ng ating Ama upang maisiwalat ko po yung mga kahiwagaan po na nasaksihan po ng aking mga mata sa pagtupad at pagganap po ng banal na Espiritu sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Conching. Mga 2 linggo na po ang nakaraan, niloob po ng ating Ama na ako po kasama po ng ilang mga kapatid kong alagad ay makatungo po sa dako po ng Tondo. At dito po sa lugar ng Tondo na ito, pinuntahan po ng mahal na Apo Conching ang lahat po ng mga kapatiran doon, Tondo chapter, upang ipadama po yung pagmamahal at ang pagpapahalaga. Ngayon po, doon po sa pagtungo na yon ng mahal na Apo Conching sa dako ng Tondo, alam naman po natin ang Tondo. Ito po'y lugar na maraming tao, lugar po ng mga tao na kung saan abalang-abala ang bawat isa sa maraming mga gawaing pangmakasanlibutan. Subalit, ang ating pong Panginoon, kaya po siya bumaba sa lupa, hindi po para sa mabubuti, kundi upang hanapin po ang mga makasalanan. Amen po ba? Ang banal na Espiritu po sa katauhan ng mahal na Apo Conching ay tumutupad at gumaganap hindi lang po para sa mga mabubuti, kundi ang banal na Espiritu po hinahanap po yung mga taong mabuti subalit nananaig ang masama upang muli bigyan po ng kabutihan at manaig ang mabuti sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At doon po, pagdating po namin sa lugar ng Tondo, may lumbay po ang aming mga puso. Dahil po sa layo po ng biyahe, araw pa po ng linggo, araw ng pamamahinga, dinatnan po namin ang ilang piraso po ng mga tao. Bilang pagkatao po nakakalumbay sapagkat konti lang po yung inabutan. Subalit sa pag-usad po ng mga oras, mayroon po palang tutup din at gagawin ng Diyos sa lugar na iyon, bagamat kaunti po ang mga tao. At ito po ang pumasok sa aking kaisipan. Walang silbi po ang maraming tao kung hindi naman po tatanggap at magbubukas ang puso sa banal na Espiritu. Mainam pa po ang ilang tao kung bubuksan ang puso at tatanggap na totoo, makakagawa po ng hiwaga at himala ang Diyos sa buhay ng bawat isang tao. Amen po ba? At eto na po, hindi ko na po babanggitin yung mga ilang pribadong kaganapan na naganap, subalit isa po yung nais kong sambitin sa inyo. Mayroon pong isang taong lumapit sa mahal na Apo Conching at yung tao po na to ay halos kasing tangkad ko at malaki po yung kanyang tiyan. At dito po, yung tao po na ito, ang kanya pong pusod ay naka-usli. Yung pong pusod niya siguro mga ganito po yung haba ng usli ng pusod. Kumbaga po, yung sabihin na po nating luslos, kumbaga po, yung pinaka-kabyus po, lumabas po dito po sa kanyang pusod. Ngayon po, syempre po bilang mga lingkod, alam po namin na ang aming kasama ay hindi lang isang bilang pagkatao, kundi alam po namin sa oras na iyon, isinugo ang mahal na Apo Conching sa dakong yaon upang ipadama ang pagmamahal, ipasilay ang pagkalinga at kamti ng tao ang mga hiwaga. Eto na po, ginawa po ng mahal na Apo Conching bilang banal na Espiritu sa pusod po ng tao, binaon po ng kanya pong daliri. At dito po, sa pagbaon po nung malaking, para pong bituka na lumabas kung iisipin nyo, para po bang isaw. Ganun po. Binaon po. Matagal pong nakapikit ang mahal na Apo Conching. Subalit pagkatanggal po ng kamay, bigla pong para pong bumalik yung pong pinakabituka na yon. Subalit medyo umimpis na po. Alam nyo po ang sabi ng mahal na Apo, penging piso. Sabi po niya, penging piso. At yung piso po na ito, yun po yung pinampasak sa pusod. At sa maniwalat sa hindi po ang tao, nang pinasok pong ganun ang piso, yung pong bitukang nakausli, bumalik po sa loob ng tiyan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Doon ko po napagtanto, kahit imposible, kayang gawin ng Diyos na posible. Sa papaanong paraan? Kapag ka po tayo'y nanalig at nagtiwala ng buong katapatan, sigurado po kikilos at gagalaw ang kapangyarihan ng may kapal upang kamtin ng nilalang ang tunay na kagalingan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At eto po, nung naglinggo, ano po ngayon, Miyerkules, nung linggo po, muli pong niloob ng ating Panginoon na kami po'y makasama ng mahal na Apo Conching, kasama po ng mga ilang alagad. Nagpunta po kami sa San Miguel, Bulacan sa tinatawag po na Banal na Bundok. At dito po, kasama po namin ang mga kapatiran naman mula po sa barangay Mapaniki. At dito po sa amin pong inaakyat pong bundok, ang mahal na Apo Conching po bilang tao ay wala po siyang alam kung ano ang dadatnan. Bagamat nakarating na po siya doon, subalit marami po yung mga naging pagbabago. Alam niyo po mga minamahal na kapatid, ang Diyos po pala ayaw niyang mahirapan ang mga anak niya. Ang Diyos po ang nais niya, laging magalak ang mga anak niya sa kabila man ng mga hirap na dinaranas. Alam niyo po, pag-akyat po namin doon po sa baitang ng paakyat sa bundok, bilang pagkatao po, humihingal po kaming lahat. Ang mahal na Apo Conching po bilang tao, ang sabi nga po niya, kung hindi po siya gagamitin ng Espiritu, hindi rin po niya kaya. At doon po sa gitna ng paghingal, bigla pong dumatal ang banal na Espiritu sa katauhan po ng mahal na Apo Conching. Nagbigay po ng pahayag at kaming lahat po ng mga hinihingal, dahil po ang Espiritu ang siyang gumabay, ang lahat po ay nakasadsad sa aming tinungwan. At eto na po, sa pag-akyat po ng mahal na Apo Conching, may 2 pong chapel sa bundok, doon po sa San Miguel. Isa pong chapel na unang dadatnan, pero nilagpasan po yun ng banal na Espiritu. Pumunta po sa isang chapel sa banda dito. Alam niyo po kung ano ang dinatnan namin sa chapel na yon? Ang isa pong higanteng larawan ng Divine Mercy. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ang sabi po ng banal na Espiritu, bakit dinala ko kayo sa lugar na ito? Sino ngayon ang kasama nyo? At sinong nangungusap sa inyo? Tao ang nasisilayan nyo, subalit ako mismo ang kapisan nyo. At alam nyo po kung anong nilaktawan namin? Ang chapel po ng itim na Nazareno. Pareho lang po sila, Kristo. Subalit ang itim pong Nazareno, ang kinakatawan po ng kanyang rebulto, hirap, sakripisyo, at pasakit sa tao. Subalit ang Divine Mercy po ang taglay niya, kagalakan, kaluwalhatian na nag-uumapaw sa kanyang pusong tinataglay. Mga kapatid, at pagbaba po namin ng bundok, ang mga kapatid pong taga Mapaniki ay sumayaw po. Nagsayaw po sila ng alay para sa ating Panginoon. At sa di inaasahan, meron na naman pong isang matandang babaeng mataba ang nakisabay sa pagsayaw. Sabi po niya, di ko maiangat yung paa ko, di ko kayang sumayaw. Sabi po ng mahal na Apo, sige, sumayaw ka lang, mawawala yan. Hanggang sa nilapit po ang babae na ito sa mahal na Apo at tinapik po ang kanyang tuhod. Umalis na po yung babae kasi hindi naman po namin kakilala. At pamaya-maya po bago kami umalis, sumasagsag po na lumapit ang babae. Ang sabi po niya, hoy, salamat, nakalakad na ako. Tinanggal mo yung sakit ng tuhod ko eh. Sabi niya po kay Apo, mga kapatid, sa oras po na yon, dahil po bagamat hindi kilala ng babae ang mahal na Apo, dahil nagtiwala siya na buhay ang Diyos at may magagawa ang Diyos, ang di niya po maiangat na tuhod ay naipanlakad na niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isa lang po yung nais ko pong iwanan sa inyo. Upang makakilos po ang Diyos na dakila, kailangan tayo pong mga tao ay maniwala at magtiwala. Amen po ba? Sapagkat may gusto na pong gawin ang Diyos sa ating buhay, subalit ayaw mong magtiwala, hindi po makakilos na lubha ang kanyang kapangyarihan para sa bawat isa. Upang makakilos po at makagalaw ang Diyos amang mapagmahal, ang puso mo't kalooban buksan sa pagtitiwalang matibay upang dumaloy ang kanyang kapangyarihan at sa dakong banal kung saan ang tipanan, Espiritong banal, buhay na kumikilos kanino man, sa katauhan ng kinalugdan, Apo Conching ang pangalan, bawat salitang niluluwal, kung dadamhin at tatanggapin ng kalooban, gagalaw siya, kikilos siya, sapagkat buhay ang ating Ama, di man natin nakikita, subalit kumikilos sa bawat isa. Magandang umaga po at maraming salamat.
Buhay po ang Diyos, ano po? Purihin po ang Diyos sapagkat saan man po tunguhan ang Banal na Espiritu sa katawan po ng ating minamahal na po Kunching, tunay pong pinapakita ng Diyos ang hiwaga niya. Amen po ba? Kaya salamat po mahal na kapatid sa iyong binahagi. Marami po salamat sa lahat po ng nagsipagbahagi.